Here, Freeman Top Vlog. So yan, gamit natin ngayon si Hiki. And kaya natin siya gamit ngayon kasi may ipapasilip tayo yung mga pangilalim ni Hiki. Well, actually wala pa naman akong nararamdamang kakaiba aside sa pag ini-steer ko yung steering wheel going left, medyo parang may lagatok akong nararamdaman. Wala siyang tunog, pero nararamdaman ko na parang may something. So I don't wanna make it worse. So ngayon pa lang papacheck na natin kung ano ba yon, baka may kailangan lang higpitan or whatsoever. Kasi nga itong si Hiki natin is magte 10 years na siya at wala pa akong napalitan sa pangilalim aside sa shocks and lowering spring. So target din natin magpalit ng lowering spring soon. May hinahanap lang tayong brand. So punta tayo dito sa trusted mechanic natin dito sa bandang Imus, Cavite. So tara Freeman, samahan nyo ako. Let's do this, let's go. So there you go Freeman, so eto na, andito na tayo sa shop. So andyan na si Hiki, ayan. So tinitira na siya ni Jason. So si Jason yung trusted mechanic natin dito sa Imus. Kasi hindi lang si Hiki yung ginagawa niya, pati yung mga ibang mga sasakyan ng mga tropa at mga uncle ko. So ayan na si Jason. So siya yung mechanic natin dito sa Imus. So ayan, angat lang muna si Hiki para ma-check kung ano ba yung lagatok na nararamdaman natin sa loob. Sira na alin? Paano sira na yung shock? Lalabat ako. So palitin na yung shock niyan. Medyo mayin mo lang eh. Nakalakan sukitin eh. Tagas ito no. Tagalan siguro tagas to. Tagas na ba? Hindi ko kasi nakikita eh. Tagalan ko tagas. So yun yung unang findings. Shock ang kailangan palitan. Rock end wala. Tie rod hindi rin. Shock lang. Shock lang yan. So ayun na nga. Ayun ang salarin yung shock natin. Pero alam ko yung shock kasi hindi ko pa napapalitan tong harap simula nung binili natin. So mga roughly mga magti 10 years na din yung shock na yan. Ayos pa yung mga pangilalim. So shock lang talaga. Shock lang to. Wala pa yung spring yung naglalaro nito. Okay, so kaya pala medyo maalo na rin siya. Oo, lambot. So ayun, Freeman, ang unang nakita is yung shock. Actually, ang nasa isip ko kasi is baka malambot na yung yung lowering spring ko, kaya kaya medyo maalo na si Hiki. So ayan, isa pa. Yun. So may tama na pala yung shock ko sa harap. So yun nga, hindi ko pa siya napapalitan since day 1 na kinuha ko si Hiki. Tapos medyo stress kasi yung shock natin dahil naka lowering spring tayo. So yun, bumigay na yung shock natin. So yun ang kailangan natin palitan. Yung kabilang side kasi ipapacheck ko na din, baka ganun din. So tagas-tagas na pala yung shock natin, hindi natin alam. So medyo matagal na kasing nakatambak si Hiki. So yun, bunubuo natin siya ulit. So hindi pala siya lagatok sa mga pangilalim. Yung shock pala ang kailangan nating palitan. Well, actually, share ko na rin sa inyo, nagbabalak ako magpalit ng lowering spring kasi nga feeling ko maalo na talaga yung sasakyan. And then dala ko pa nga yung stock ko na spring kasi bala ko sanang ipa-fitment. So ayun yung stock nating spring. Ayun sa loob. O dala-dala ko siya kasi bala ko rin dumaan sana makapagtanong kung paano ba yung ginagawa sa fitment. So since yun nga, shock pala yung problema natin. So medyo mabigat to, medyo madugo. So wala, kailangan talaga kasi sulit na din for 10 long years. So yun, tingnan natin kung ano ba makikita ni Jason sa kotse natin. So yan, papa-adjust na rin natin yung handbrake natin kasi sobrang layo na. Pasilip na rin ako ng preno pre kung makapal pa. Palilip na ako, boss.
So yun, napakataas na nung handbrake natin. Ayun, parang di na siya halos kumakapit. May preno pa. Kapal pa yan? Yes ba? Lagi. Kalahati yan. So yun, so, pwede pa naman yung preno natin. Kalahati. So pa-adjust lang natin yung handbrake. Dito lang naman ina-adjust yan, yung gears na yan. So nangyari dito, para naging general check-up na ni Hiki sa mga pang-ilalim. Tapos yan, napalinis din natin yung preno natin. Tsaka napa-adjust natin yung handbrake. So yan yung mga gagawin natin for this vlog. Major maintenance kay Hiki. So yun yung nga yung nangyari. So ipapa-basic basic maintenance pa or basic check-up natin yung mga pang-ilalim ni Hiki. I don't know kung basic check-up pa tawag doon or major check-up ng mga pang-ilalim ni Hiki, pero yun yung ginagawa ni Jason ngayon. Ayan sila ni Hiki. So yun, bala ko na rin bumili ng shock para maayos na rin natin siya today. Ito na yung binigay na sa atin ni Madam, yung natin, yung gagastusin. So ito 10-2 sa pyesa pa lang, wala pa yung labor. So tingnan natin kung aabutin, pero kailangan abutin. So simulan na ni Jason magbaklas. So palit tayo ng shock ngayon, front shocks for almost 10 years. Yan yung nakalagay kay Hiki. So ayan yung shock natin. Tingnan natin. Wow. Isa pa. Isa pa. baon na talaga yan. Isa pa. Wala nang laban. Wala na palang kalaban-laban yan, son. So naglalaro na lang sa kanya yung lowering spring na lang. So yan, okay pa talaga yan. Oh, ito lang oh. Ito ako lang oh. Pusa na. So yan. So shoutout kay Jason. Ito yung tropa nating mekaniko rito. Sobrang nagustuhan ko to kasi ang bilis niyang ma-analyze. Tsaka yung kotse kasing isa, yung EK Hatch, si Hart, may mga kailangang gawin na naka-convert pero hindi mapapalitan ng pyesa. May solusyon na agad siya. Yun yung nagustuhan ko rito. Tapos hindi taga ang labor dito. Kaya maganda talaga magpagawa rito. So punta kayo dito, tapat nung Rusi, hanapin nyo si Jason. So Jason, yan. Ayan. So tandaan nyo lang, yung tapat nung Rusi na ano yun, along Aguinaldo Highway lang to, Bayang Luma 7. So ayan yung tapat, yung Rusi. So ayan, dumating na yung shock natin. So ayan dapat yung play ng stock na shock. Yan, umaangat siya ng kusa. Hindi yung lumulubog ng kusa. So ayan, puwersa pa si Jason dyan. So yung shock natin na binili is KYB XLG ano? Kapantay naman sila. So ibabalik lang natin yung coil spring or yung lowering spring natin. Ganun lang higpit nun, Son? Ganun lang higpit nun sa ibabaw? Kita mo na. Hindi yung doon. Yung sa ibabaw nung pinaka ano? Hindi mo masyadong kita na todo kasi may plastic dun sa pagitan na bearing. Hindi mo siya tudong higpitan ng todo. Sa tamang higpit lang? Oo. Pag hinigpitan mo todo baka mababasag yung bearing. Plastic lang kasi bearing nun eh. Okay. Hindi natipirsa. Hindi siya napepuwersa. Talagang lock niya lang yun doon. Hindi, yun ang nagkukontrol sa ikot ng manibela mo. Okay. Kaya may bearing yun. Oo, bearing type. O yan, tapos na yung driver side natin. Maganda na yung play niya. Yung angat kanina, compare dun sa kanina. Ang layo. So yan, 2 finger gap na ulit siya. So before kasi, nung compare, hanap ako ng picture na pwede natin pag-comparean.
Ito halos hindi na pumapasok yung dalawang daliri ko dito eh. Ito maluwag pa oh, gumagalaw pa. So yun pala yung reason nun. So medyo mag-iiba lang yung tayo ni Hiki ngayon. Dahil nga umangat-angat yung harap natin. Pero mas okay na yan lalo sa ride comfort natin. Yung play mas maganda. Ito yung kabila. So yung kabila, ayan. So ako susukat, ayan, hindi na siya magkasya. Hindi na pala natin kailangan ng picture. So ayan, hindi na siya magkasya. So yun, suggestion lang, kung magpapalit din kayo ng shock, kunin nyo na yung gas type para mas maganda yung play. Kasi ang support niya is up and down. Hindi katulad nung fluid type na up lang. Yung angat lang ng kotse na susupport niya, yung baba hindi. So feeling ko mas magiging comfy yung ride natin ngayon kay Hiki compared before. So hindi ko alam kung gaano katagal na bang ganyan yung shock kasi nga hindi ko na-check. At wala akong nararamdamang untog kasi nga madalas ako lang mag-isa rito. Hindi ko nararamdaman na gumagano na pala talaga yung shock ni Hiki. So yun, tignan natin kung anong magiging kakalabasan. Ito na yung isang shock natin. Tignan din natin kung anong sitwasyon nitong isang to. Ayan, shock mount. Ito yung shock mount. Saan yung bearing? Yan. Ito yung pinaka bearing. Plastic yun. Plastic. Okay. So yun yung iniingatan kaya hindi hinigpitan na masyado. Ayan. Ito. Yan. Okay. So yun pala yun. So ito, tingnan din natin yung sitwasyon nitong isang shock natin, yung driver side. Ayun, ganun din. Ayun, tumatagas pa yata yung langis. Langis ba yun? Ay, alikabok pala. Putik. Ayun, wala na. Wala nang kalaban-laban. Baba na siya ng kusa. So, same issue. Parehas nung isang yon. So, ito yung bago natin. Tignan nyo, pagtanggal ng lock. Ayan, umaangat siya mag-isa. Yan. So, pag binaba mo, talaga naman puwersahan din talaga. So, ayan. So, maganda yung play nung bago nating shock. So, buo pa naman yung max speed natin. So, if you're gonna ask me what's the brand of the lowering spring that I'm using is ano siya, max speed. So, yung spring na yan, share ko lang sa inyo. Almost 10 years na din yan kasi sa pagkakatanda ko, itong spring na to, nilowered ko si Hiki mga 3 months after ko siyang mailabas sa kasa. So yan pa rin siya, wala pa akong binago dyan. Yung shock lang sa likod, then now yung shock dito sa harap. Ito na yung pinakamabigat. Ito na yung pinakamabigat dito sa pagpapagawa natin at pag-maintain natin ang kotse. So bayad muna tayo. Parang nasukat nila yung dala kong pera. Okay na si Hiki, nabalik natin siya sa dating ride niya. Hopefully, sana naging ganun talaga yung ride ni Hiki. Mabalik natin sa dati or sana mas maging much better yung ride ni Hiki. So, yan, tapos na, naikabit na yung shock. Tapos, ayan na yung laro niya ngayon. Yan, ganyan na. So, mas maganda na. Hindi katulad kanina, kabayo eh, no? Yun. So, yun, next naman natin, yun, change oil. So, naging major PMS yung akala nating check lang sa pang-ilalim. Pero okay na din, good thing kasi at least na-maintain natin yung sasakyan natin, baby natin, pinakauna nating baby. So, free minds, ito na yung first drive natin kay Hiki na nakakabit yung shock. So, rolling na tayo. Pero ang first thing na napansin ko pag alis ko pa lang ng shop kanina is nung kinabig ko yung manibela, nawala na yung tunog. So ang sabi ni Jason kasi, syempre sa tuwing nag-i-steer ka ng manibela, gumagalaw yung shock natin. So dahil nga loose na siya, pag lumiko siya sa left, parang kala mo may tumutunog or parang may natatanggal. Yun yung una kong napansin sa pagliko pa lang, pag-atras ko pa lang doon sa shop kanina. Yun yung unang-una ko napansin. Tapos itong rolling natin, hindi na siya umaalon. Yung katulad kanina na parang ayan, maganon, maalog, matagtag.
Yun yung pinaka-word doon, matagtag. So hindi na siya matagtag. Natuwa ako kasi hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano pang sira ba, kasi nung time na ginamit ko si Hiki, nung nalaman ko may ganun siyang issues, hindi rin naman mapakali, hindi ako kumpante pag dinadrive ko siya. Kasi akala ko pang ilalim. So yun nga, hindi siya pang ilalim. Shock pala naging problema natin, and then nga naka-gas type na tayong shock. So once again, shout out kay Jason sa paggawa sa auto ko. So yun naman, nandun lang naman yung shop niya along Bayang Luma 7 sa Aguinaldo Highway. So kung gusto nyo puntahan, may papagawa kayo, punta kayo doon, marami silang pyesa. Hanapin nyo lang si Jason or yung ibang mga mekaniko doon. So yan, natapos na yung issue natin dito kay Hiki. So medyo mas masarap na ulit yung ride na ngayon, kahit medyo bumpy yung kalsada, hindi matagtag sa loob. So yan, natapos na yung problema natin, natapos na yung lambing sa atin ni Hiki. So once again, my name is Yves and this is my cute car Hiki, and this is my Free My Talks. Peace out.